Control ng ano, ikaw pa rin ba magko-control ng Pa-accept na okay? lang po. Ikaw na lang? Ha? Okay lang po. Pa-accept na lang. Okay na, na-approve ko na. Okay, so with regards to our lesson about my family and my ministry, because it is part of our mission emphasis. Because I would like you to understand that the very first mission na binigay ng Panginoon sa atin, particularly sa mga Christian parents, is your family. That is your first ministry. Okay? Kaya last time, babalik tayo doon sa ating pinag-aralan. This is one factor na hindi nabibigyan ng pansin, ano? This is a very actually important na dapat pinagtutuunan ng pansin na malaking factor na failure ng ating mission. Okay? Dahil kung hindi natin uunahin yung ating tahanan, malaki ang magiging epekto na to sa ating mission sa labas ng tahanan. Kaya ang unang pinagtitibay ay yung ating ministry sa loob ng bahay. So, this topic is all about our spiritual responsibility, particularly to all the parents in their homes. Okay? Kaya, maintindihan natin na maging ang prinsipyo na tinuro ni Joshua sa harap ng kanyang ng Israel at sa harap ng kanyang pamilya ay maintindihan natin that when he said this line that as for me and my house we will serve the Lord, this certainly be understood as parental leadership and responsibility within a family. Okay? So just recap para dun sa mga wala rito last Sunday. So this parental spiritual responsibility, number one, speaks of intentional spiritual leadership. Sabi ng Bible, to guide the family in serving the Lord. Okay. Kaya dapat intentional yung leadership ng magulang pagdating sa spiritual na buhay, because parents are the spiritual leaders of the household. They are the responsible for directing their children toward a relationship with the Lord. Okay, so next is the next parental responsibility is the personal example. No, under this line, sinabi ni God, but as for me and my house, ito yung pangalawang implication na tinuturo rito do sa responsibilidad ng magulang sa kanilang tahanan. Your personal example. Kaya sabi ni Joshua, as for me, no, very bold yung kanyang declaration doon, no? And no one can point a finger on him that he failed in his ministry for his family. Wala, isipin mo, 1,000,000 mahigit na ano yon na Israelitas with the leaders, alam niyo naman, no, mahirap maging leader, no? Mahirap maging leader, maraming mga kontratista. Yan. Na di naman nakakatulong sa mga leader. Maraming nagdadagdag pagod sa mga leader, imbis na sumuporta na lang, mga kumukontra. Kaya isipin ninyo yung boldness and courage ni Joshua when he declared this line that as for me, and before he mentioning his household, walang masasabi yung mga Israelitas sa kanya na napabayaan niya yung ministry niya sa kanyang pamilya. No? And this suggests that parents must first personally serve the Lord and model godliness. Third is family ministry focus. Sabi niya, my house. Okay, binigyan din niya yung my house and explains that family itself is a priority in his ministry. So a parent's ministry begins at home. No? Making sure that their children are being nurtured in faith and spiritual growth.
At yan yung tinuturo in Deuteronomy 6 and also in Ephesians chapter 6 verse 4. Oh, this is ito yung lesson natin last Sunday, the covenant responsibility. Out of 5 major responsibility of parents in their home, ito yung number 1 na dapat nilang maintindihan. And this is first of our case study, your covenant responsibility. So, ibig sabihin, when the Lord gave you children, kayo na mag-asawa, when the Lord gave you children, ay ito ang pumasok ka doon sa covenant ng Panginoon. And God entrusted to you these children, so you become a family. Pag sinabing family kasi may nanay, may tatay, may anak. Okay? No. Binigay ito ng Panginoon sa inyong mag-asawa, hindi para kung sa anumang dahilan, but ang sabi ng Panginoon, for you to establish your family, for you to take good care of your family. And God establish a covenant to you. Start with dating mga leader noon hanggang sa kasalukuyan. And that's why these principles taught us that God is faithful to His covenant to all generations. Hindi ito nababali kasi ito yung covenant na hindi naapektuhan ng anumang dispensation. Why? Because this is what we call part of the moral law of God. Okay? So God is faithful. Now under this principle, ano yung mga napapaloob dyan sa prinsipyo naman? Number 1 is the continuity of the covenant. It was made first, the promise was made first to Abraham, and the verse is clear that not just for him but also for his offspring, no? Na nagpapakita na yung covenant ng Panginoon will span generations. And you will be surprised na inulit to in the book of Acts. Kasi repeated theme to itong covenant. Siguro narinig niyo na yung covenant theology, no? Narinig niyo na yan. Ito yung mga pinag-aaralan sa covenant theology. Kaya kung may time kayo, makakapag-research kayo, research the covenant theology, mahalaga yun. So, imagine, from Deuteronomy, again, it was repeated in the book of Acts. Ang layo ng henerasyon, ano? No? Just to express na totoo yung ang Panginoon is faithful to His covenant to all generation. No, kasi pinag-aralan nga natin last time, by the nature of this covenant, it is unending. Okay? Now sabi, for the promise is for you. What is that promise? That is what we call covenant. For the promise is for you and for your children, speaking of the Jews, for all who are afar off, speaking of those who are scattered Jews. Ito maganda rito. Ito yung susunod. Everyone whom the Lord our God calls to Himself. Far off, the scattered Jews and also the Gentiles. Ang tinutukoy po dyan. Now, ano yung panuntunan ng Panginoon? Para kanino yung pangako? Whom the Lord our God calls to Himself. Those who are elected by God from the foundation of the world. So we are recipient of this promise. So pinag-aralan din natin last time that because of the finished work of the Lord Jesus Christ, because of the redemptive work of the Lord Jesus Christ, we became offspring of Abraham also. Okay? Kaya yung promise, hindi na nalimitahan doon sa mga Israelites or sa mga Hudyo lang. No, it extend and spans to all the Gentiles. Sila yung binanggit dyan na who are far off, whom the Lord our God called to Himself. No, para sa lahat ng tao ba to? Hindi. Sabi dyan, whom the Lord our God calls to Himself. Yung mga tinawag ng Panginoon sa kaligtasan. Okay? Doon sa mga effectual na nakaranas ng salvation ng Panginoon. Are those who are predestined by God for Himself. Okay, so the commitment, it also extend the commitment to be our God. So yung covenant, may promise. Sabi ng Panginoon, ako ay magiging Panginoon mo at magiging Panginoon ng iyong descendants. Ang kakatuwa, no?
To be, nakita niyo yung commitment ng Panginoon, the commitment to be our God. Okay. I will take you people and you shall know that I am the Lord your God. Okay. Now again, we put emphasis in this point that the covenant is parental responsibility. Responsibilidad to ng magulang, hindi ng anak. Kaya mga kapatid, tigilan na natin yung ating mga style, mga parents pala. Itutulak yung ating mga anak na pumunta sa simbahan, ma-involve sa mga ministry, palaguin ang pananampalataya, samantalang iyon ang unang mo responsibilidad. So, tinuturo sa atin dito, mga magulang, kayo muna. Kayo ang ma-involve sa gawain ng Panginoon, kayo ang magpalago spiritually, kayo magpalakas ng inyong pananampalataya. Why? Because the covenant responsibility of parents is to raise their children in the knowledge of this covenant. Ituturo niyo ito, anak, kinakailangan kong palakasin ang aking sarili kasi meron akong responsibilidad sa Diyos. At ang Panginoon may responsibilidad sa akin, may covenant kami ng Panginoon. Mananatili siyang Panginoon sa atin at ako naman ay mananatiling tagapaggabay ninyo. Palalakihin ko kayo sa karunungan tungkol sa covenant na to. The parents, you have to teach them about God, His promises, His law, and His grace. Kaya mga parents, minsan magtanong-tanong tayo, alam ko na ba yung mga pangako ng Panginoon na ituturo ko sa aking mga anak? Paano yung law ng Panginoon? Okay, how about His grace? Naku, ang sarap pag-alalan, the doctrine of grace. Sana naiintindihan natin that everything is about His grace because we are in the dispensation of grace already. Okay? So, ayan napapalawot. Kaya mga parent, yung covenant is parental responsibility. Kaya wag natin ipasa sa mga bata. Wag kayong mag-alala. Magiging magulang din yung mga yan. Papasok din yan sa covenant na to. At magiging responsable din sila sa kanilang mga anak. Kaya Brother JR, huwag ka masyado magmadali. Baka hindi ka pa ready sa covenant na to. Ha? Kaya lang baka maunahan ka na ni Brother Etchem. Sobrang bagal mo naman. Amen. Okay. Tingnan niyo to. The covered time. Sabi ng everlasting covenant. This is an everlasting covenant. Psalm 105, 8-10, He remembers His covenant forever. The word that He commanded for 1,000 generations, the covenant that He made with Abraham, His sworn promise to Isaac, which He confirmed to Jacob as a statute to Israel as an everlasting covenant. Okay. Everlasting, meaning it doesn't expire. It doesn't lose its relevance over time. So, ito yung nakatutunan natin last time na lesson. So, parents, Christian parents, as covenant members, we are entrusted with the task of raising our children in the faith. Not as a mere tradition, but an essential part of God's covenantal plan. By faithfully teaching our children about God, praying for them, and leading by example, we are fulfilling our covenantal responsibility, trusting that God will be faithful to His promises for future generation. Okay. Naku, mali pala yung na-share ko na. Anyway, sige. Teaching of the word and discipleship in your home. This is your next responsibility. We call this your discipleship responsibility. Okay? So this is the second. First is your covenantal responsibility. Second is your discipleship responsibility. Okay, again, diyan pa rin yan sa Deuteronomy 6:6-7. Sabi, and these words that I commanded you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children. Yun na. Doon na pumapasok yung idea ng discipleship. Paano mo gagawin? Nandiyan na yan, You shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, when you lie down, and when you rise, and so on and so forth. So nakita ninyo, That is how the Lord taught His disciples, His doctrines. No, so parents are primarily spiritual teachers of their children.
Okay? This is a command. To teach them diligently is in the command mode. Okay? Instruct their children the ways of the Lord. So, number 1, makikita natin yung principles. It's under this principle, makikita natin yung teka, parang okay. Ayun yung principle. Balik muna tayo sa principle na maintindihan natin dito. No? Now, maintindihan natin that spiritual leadership begins with personal transformation. Okay. Kaya, napakahalaga na maintindihan natin that this teaching dapat napapaloob doon sa kabuuan ng aspeto ng buhay natin. There is the formal instruction in the Word of God, as well as daily conversation, and living out the faith. Yun yung number 1 na mahalaga when it comes to discipleship responsibility. Now, kung tuturoan tayo nito ng principles that we can learn from this text. Number 1, internalizing or digesting for the sake of alliteration, yeah, para mas madaling tandaan. Digesting, puro letter D lang to digesting or internalizing God's word. We call this personal transformation. So spiritual leadership begins with personal transformation. Sabi ng verse, these words, wala pa tayo dyan. Balik lang tayo ng konti. Balik tayo. Okay. Now, this word shall be in your heart, sabi ng verse. This word shall be on your heart. Nakita niya, no? Itong mga tinuturo ko, itong pananaw ko, nawa ay nariyan na sa inyong mga puso. Nawa ay isa puso ninyo. Talking to the leaders. Okay? Talking to the leaders and parents as the leaders of your own home, you have to listen to this. These words or this principle, this statutes shall be on your heart. So therefore, the foundation of spiritual leadership is personal devotion. Kinakailangan ma-digest natin yung teaching, ma-internalize natin yung salita ng Panginoon because this is the only source of power to change our hearts. Para yung hearts of stone magawing a heart of flesh, sabi ni Paul, ano? Para yung tumitigas natin mga puso. Alam niyo ba paano niyo malaman na matigas pa rin ang puso ninyo sa Panginoon o natin sa Panginoon? Gusto niyo ba malaman? Hindi niyo naman pala gustong malaman Bakit ituturo ko pa? Yes po. Gusto niyo malaman? Yes po, Sumagot yes kayo. po. Yes po. Parang galit pa kayo. Tuturuan na nga kayo pagalit. Gusto niyo malaman? Yes po. Na matigas pa ang puso mo sa Panginoon? Amen. Yes. Simple lang. Malalaman mo yan kapag matigas ang ulo mo sa Panginoon. Yan. Yan yung manifestation na you still have a heart of stone. Pagka yung ulo, matigas pa rin sa Panginoon. Yan. Kasi hindi natin na-internalize, hindi natin inuunawa, hindi natin pinag-aaralan yung salita ng Panginoon. Now, ngayon, sabi ko nga doon nag-post ako. Actually, experimental yun Nag-post ako doon na ang tigas ng ulo ng anak ay nakukuha sa nanay. Nag-react lahat doon nanay. Kanya-kanya silang pasiklab doon sa chat box. Hindi, sa tatay din, sabi. Di ba? Representation ng tigas ng ulo, di ba? Wala man lang nagtanong, Pastor, ganun po talaga yun? Di ba? Talaga matigas ang ulo ng mga nanay
Parang nanay ko, sobrang tigas ng ulo niyan eh. No. Now, the foundation of spiritual leadership is personal devotion. Awan mo si Tandaan niyo yan. mama mo. Aha. Okay. Personal transformation. Okay? Now, parents must first live out God's truth in their own lives before they can effectively teach it to their children. Kaya somehow, yung pinost ko, mukha naman totoo. Pero syempre, may effect din yun sa tatay dahil may kasalanan din, nabubuhay din sa kasalanan yung tatay. Kaya meron talaga siyang epekto na makikita sa pamilya, sa loob ng bahay na hindi pa natatransform. Okay, now, kinakailangan ng personal devotion. Kamusta mga nanay, mga tatay? Nakikita pa kayo ng mga anak niya na pagising niya sa umaga? Nagbabasa kayo ng Bible at nag-internalize kayo ng salita ng Panginoon? Meron pa bang ganun sa bahay ngayon? Palagay ko wala eh. Ngayong araw na to palagay ko wala. Kasi Sunday school, 8 o'clock. Late kayo lahat eh. So, ibig sabihin, tanghali kayo nagising, wala na kayong oras para sa salita ng Diyos. And then, you will encourage your children, pagising mo naman, magbasa ka naman ng salita ng Diyos. So, what will be the effect? Negative, no? Kaya tinuturuan tayo ngayon, sabi nung salita ng Panginoon, isa puso mo muna yung mga patakaran ng Panginoon, yung mga kautusan ng Panginoon, yung prinsipyo ng Panginoon. So it will come out naturally. Why? Kasi that is the ministry of the Holy Spirit. Kapag ka nakakalimot tayo, yan na yung ministry ng Banal na Espiritu sa atin ngayon. Siya yung magpapaalala, siya yung magpapalakas, okay, para again, gawin natin kung ano yung tama. But without our cooperation doon sa divine plan, paano naman natin maisasagawa ang bahagi natin kung we're not even willing, we are not persuaded by the truth. Kaya minsan, kinakailangan natin talaga ng time with the Lord. Yung pribadong oras natin para sa Panginoon. Okay? Now, leaders must first internalize God's Word, making it part of their own lives. So before teaching or guiding others, dapat sinisiguro muna natin na yung taong ito ay may genuine heart level commitment to God's instruction or to God's commandment. Hindi, sabi ng Panginoon, kinakailangan ko tong pag-aralang mabuti kasi later on, ituturo ko to sa aking mga anak. Kaya parents, malaki ang responsibilidad din niya sa loob ng tahanan. So, that's why dito natin kinuha tong principle number 1 that says, spiritual leadership begins with personal transformation. So parents must first live out God's truth in their own lives before they can effectively teach it to their children. So very practical naman, ano? Madaling intindihin. No. So this is a quote that I made, no, which actually inspired to doon sa Proverbs chapter 22. Alam niyo yung palagi natin nababasa sa school, ano? Train up the child in the way they should go. Doon ko nakuha tong quote na to. Sige, basahin natin sabay-sabay. Huwag lang maingay. Very begin. Let your life be a reflection of truth you teach, for faithful deeds speaks louder than any word spoken. Okay? Okay, so tandaan niyo mabuti yan, ano? Now, let's go to number 2, diligent teaching. Nako, ito. So,
Na-internalize na natin yung salita ng Panginoon. No, nadadigest na natin. Oh, ito pala yung ano. Now, the next instruction dito sa Deuteronomy chapter 6, sabi, sabi niya, and these words that I command you today shall be on your heart. After nun, sabi ng Panginoon, you shall teach them diligently to your children. So nakita ninyo yung pamamaraan, ano? First, you digest, you internalize, you learn, put it in your heart, no, and into practice, and then teach them diligently to your children. No, very interesting yung word na yan, no? Yung word na diligently kasi nandiyan yung verb. No? It is a command. Sabi, it speak of, ang ine-stress kasi diyan yung intentionality and consistency in teaching. Ano ibig sabihin po ng Panginoon diyan? You don't just teach these words na na-internalize mo at na-digest mo. You have to teach them with pure intention and with consistency. Kaya mga nanay, kung kayo sa inyong mga trabaho, very intentional kayo, very consistent kayo, to the point na natatakot kayong umabsent kasi makaka-apekto sa career ninyo, okay? Mas lalo itong responsibilidad din niya sa loob ng bahay. Kaya minsan, tanungin natin, ibalansin natin yung ating priority sa loob ng tahanan. Ano ba talaga ang mas mahalaga sa inyo mga magulang? Yung bang trabaho ninyo o ang pamilya ninyo? Minsan, di na natin nakakalimutan na nating bigyan ng emphasis yan eh. O itanong sa atin, ano ba talaga ang priority ng mga magulang? Tahanan o lugar ng pagtatrabaho? O yung opisina? Ano ba talaga? Parang ano yan, ano ba nauna? Itlog o manok? Parang gano'n yan eh. Okay? Na ikaw tatanungin ko, sino ba yung mga parents dito? Nandiyan ba si Sister Michelle? Matagal ko lang din naririnig ang boses noon eh. Puro wow na lang ang naririnig ko dyan eh. Sister Michelle, kung ikaw ang tatanungin, ano ba ang mas mahalaga sa'yo? Hanap buhay o pamilya? Hello. Wow, ganon. Siyempre, pamilya po. Very good. Okay. Salamat, kapatid. Sino po? Tama na, okay nang sagot. Simple lang naman yung sagot doon. Sino pa ang nanay dyan o tatay? Pakisagot nga. Ano ba talaga ang mahalaga sa inyo? Ano ba ang priority? Parehas mahalaga yan, of course. Pero ano ba ang priority? Top of our, dun sa top ng ating priority, ano ba ang nauna? Pamilya o trabaho? Mga nanay ba'y nandyan? Puro walang trabaho kasi itong mga to, kaya hindi makarelate eh. Pamilya. Siyempre po, pamilya. Pamilya, yan. Mabuti naman, alam natin, ano? Kaya, mga kapatid, kung ganun kayo ka-passionate, pagdating sa performance ninyo sa inyong mga trabaho, tandaan ninyo, ang priority ninyo, pamilya, dapat mas passionate kayo. Mas intentional tayo at mas consistent tayo when it comes to our work. Sa ating responsibilidad sa loob ng tahanan. Kasi minsan ang intention natin, i-impress yung mga earthly boss eh. Para may approval yung ating performance. So, afterwards, meron tayong mga tinatawag na promotion. But how about to impress our God, no, by obeying His commandments and doing our first ministry the best of our ability? Alin kaya ang mas mahalaga? Kaya sabi diyan, diligently. Hindi mo lang yan basta tinuturo na parang abakada o parang libro sa eskwelahan. Na pagkatapos nun, intindihin nyo sa hindi, basta naituro ko na yan. Okay?
Kaya nga yung system of teaching ngayon, binago na eh. May mga collaboration na dati teacher-centered ang ang approach. Ngayon, it's student-centered kasi para magkaroon ng tamang assessment kung natututo ba yung bata. No? Yun yung emphasis ng word na diligent dito. No? To take care of this teaching. Kaya napakahalaga niyan mga kapatid. So, dahil dyan, natutunan natin tong prinsipyo na to that parents have a God-given responsibility to be the primary spiritual educators of their children, actively and consistently teaching them biblical truth. So, kaya mga magulang, kapag tayo ay we fall short of this responsibility, hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pa tayong bumawi. No? Baka kasi na-discourage ka na sa loob ng pamilya ninyo, tagal-tagal na nating Kristiyano. Sabi nga ni Shirley last Sunday, paano kung hindi pa stable yung doctrine sa loob ng bahay? Well, that is their failure. Failure yun ng magulang. Na talagang pati ang anak magkaka-effect. Isipin mo, kung tinuro mo ba naman ng buong tapang at consistent ka na, anak, Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos, hindi ka pwede makapagrelasyon sa hindi anak ng Diyos. Kung tinuro mo ba naman ng ganong ka-consistent yan, parang nanay ni Sarah Geronimo, walang mangyayaring relationship between the children of God and the children of the devil. Pag sinabi mo sa anak mo, anak, ang make-up para sa mga babae hindi yan sa lalaki. Hindi magme-makeup ang anak mong lalaki kasi magkakamatayan tayo anak, hindi ako papayag na magme-makeup ka dahil hindi yan pang babae, hindi yan pang lalaki. Kasi kinukondem ng Panginoon yan. You have to be consistent with the law. Anak, di pwede yung vape kahit na uso yan. Di pwede yung vape. Kasi hindi yan makakatulong sa katawan. Hindi yan makakatulong sa templo ng Banal na Espiritu Santo. And anything that na bahagi ng law and statute ng Panginoon. And so on and so forth. Kaya mga kapatid, kapag nagkaroon tayo ng failure in this area, in diligent teaching or intentional discipleship with our children, ay talaga may malaking epekto ito sa loob ng tahanan. Now, the same effect naman pagka nagawa natin ito. Okay? Kasi kapag yung obedience natin, palaging may reward yun from the Lord eh. Okay? Now, parents are called to instruct their children in God's way with diligence. Kaya dun sa mga parents, para mas madali nyo maintindihan itong lesson na to, isulat ninyo doon sa loob ng bahay ninyo, idikit ninyo doon sa kwarto ninyo kung saan madalas kayo nakapwesto. Idikit ninyo sa tapat yung word na diligently or diligence. From time to time, mari-remind tayo about this, about our responsibility. Okay? Now, we have to show the importance of persistent effort and engagement in the spiritual upbringing of our children. Okay. Next is, may tanong? Naintindihan ba? Is the daily opportunities for instruction. Tinatawag naman tong holistic teaching. Okay? Holistic teaching. Ganito naman. So talk of them when you sit in your house and when you walk by the way, and when you lie down and when you rise. Meaning, yung approach yung sa kabuuan ng sistema. No?
Hindi tayo nag-i-stick lang sa isang approach. Unstable na yung aking, naririnig niyo ba ako? Parang humihina yung aking internet. Naririnig niyo ba ako? Amen. Okay, okay. Very good. Now, mga magulang, makinig kayo mabuti. This is one of the common problem na hindi natin nabibigyan ng pansin. Kadalasan, yung mga anak natin, iniaasa natin yung pagtuturo ng salita ng Diyos sa simbahan. No? Ang problema doon, wala namang problema. I mean, hindi naman yun mali. Tama naman yun. Ang problema doon, kapatid, tuwing linggo nyo lang pinapadala ng simbahan yung mga anak ninyo. Paano yung Lunes hanggang Sabado? No? Kaya tinuturo to, yung holistic approach, na sa bawat pagkakataon na meron tayo, we have to teach. Hindi lamang tuwing linggo. Kung meron kayong time to sit down, and importante ito sa tahanan, ano? Minsan you have to sit down with your children, at least kamustahin natin sila. Kamusta na? Kamusta na yung pag-aaral? Masaya ba kayo ng boyfriend mo habang nag-aaral ka? Minsan kinakamusta rin natin silang gano'n. Alam mo ba yung sinasabi ng Panginoon when it comes to relationship? Sabi, teaching when you sit in your house. When you walk by the way, namamasyal kayo. Intentionally, yayain mo yung anak mo. Anak, lakad-lakad muna tayo. Teka, parang may good Samaritan dyan sa church, ha? Kapatid, Sunday school pa, mamaya ka na maglinis. Sino ba yung mga naglilinis na yan? Yeah, pagtapos ng Sunday school, maglinis ka na, ha? Now, go to the park, walk. If merong pagkakataon, then teach them the ways of the Lord. When you lie down, habang nakahiga kayo ba binibisita niyo pa yung mga anak ninyo pag nasa room nila matutulog? O minsan, pinupuntahan niyo sila, mag-good night man lang? And when you rise, pagising sa umaga, ano ba ang concentration natin? Almusal agad? Kasi baliktad na kasi ngayon yung anak pinagagalitan na yung magulang no? Pag gumising walang almusal, magdadabog, ipaparamdam sa kanila yung responsibilidad ng magulang na pakainin sila, ganun na ngayon At least after rising, bago pa mag-init ang ulo niya kasi walang almusal. At least nandun na, nakakausap mo na siya. Anak, devotion tayo. Samahan mo ako mag-devotion. Kung marami sila, hindi kayo sabay-sabay tayo mag-devotion. Pagtapos ng devotion, palagay ko, hindi yan magagalit pagka almusal ninyo, pandesal lang. Kasi naturuan na Nagabayan na, ano? Holistic teaching. Okay, ito yung approach na tinuturo na sa maraming pamamaraan. Pwede nating ituro yung salita ng Panginoon sa kanila. Okay? So, di lang tayo nagiging intentional, nagiging holistic pa yung ating approach sa kanila. So tandaan niyo yung pagtuturo ng utos ng Panginoon, ng salita ng Panginoon is not limited to formal times of instruction. No? Tuwing may Bible study o tuwing may Sunday school. Okay? Now yung holistic approach, mahalaga yun in spiritual teaching. Ini-incorporate natin palagi yung God's Word into everyday life. Now, every moment, whether at home or out, can become an opportunity for teaching and reinforcing biblical values. So, dahil dyan, ito yung maintindihan natin, matututunan natin ng prinsipyo. That is, spiritual instruction should be practiced in the daily life of the family. Okay, in the daily life of the family. Now, parents, you are encouraged, again, to integrate
conversations about God into the normal rhythms of life. From daily activities to bedtime routines. Okay? Mahirap ba? Mahirap kaya yon? Di naman siguro. Okay? So, wala na tayong oras. Siguro dito lang muna tayo. And bigyan din natin ng time yung pagtatanungan. Baka meron tayong na-miss o meron tayong nalampasan o meron tayong gustong liwanagin sa ating aralin. Okay. Sige, siguro simula tayo sa mga nanay. O, mga nanay, ano ba ang ating nais bigyang pansin sa ating aralin ngayong umaga? Ano ba ang iniiwan na mensahe ng Panginoon sa atin ngayon? Doon sa nagko-control, kapatid, pwede bang yung mga mukha naman natin ng ilagay natin sa screen? Anyway, tapos naman na yung lesson. Yan. Oh, wag mukha ko, yung mukha nilang lahat. Yan, yan. Oh, nasa taas lahat. Okay, sige. Now, do you have any question? Wala? Wala naman? So what will be the challenge, no? We know, alam natin na it is a must thing, parents, ano? Pero ano yung part na magiging mas pinaka-challenging sa atin, mga magulang? Doon sa ating pinag-aralan? Is it the internalizing or the digesting God's word or personal transformation? O yung intentional discipleship o yung holistic teaching? Ano kaya pinaka-challenging doon para sa atin? Ano discipleship? Ano na? Pastor, may tanong po. May tanong? Sige. Paano po yun, Pastor? Halimbawa po yung ang unang nakakilala sa Panginoon is yung anak. Paano? Tsaka na una siyang nag-mature. Tapos na natin yun kumbaga, last week pinag-aralan na natin yan di ba? Hindi, paano nga madi-disciple, Pastor, kung yung parents is late na siya, nauna yung mga anak nakakilala bago sa parents? Yan. Paano Very niya good. madi-discipleship yung anak, yung Yan. paano ba yun? Yun yung pinakamalaking challenge kapag nangyari yan. Actually, salvation is a gift. Okay? Simula tayo salvation. Salvation is a gift from God. Tama? So always look at your salvation as the most precious gift of God to you. Okay? Kasi walang discipleship na mangyayari kung hindi ka anak ng Diyos. Kaya ka niligtas ng Panginoon, malamang, is para ma-fulfill yung purpose niya sa iyo sa parents. Number one, sa parents. So, it's always never too late. Kinakailangan mong mag-grow spiritually dahil meron kang covenant responsibility sa Panginoon to raise your children. Kasi hindi to pwedeng maging excuse na kasi hindi pwedeng maging baliktad the children will going to raise their parents in spiritual life, in their spiritual life. Sabi nga ng pinag-aralan natin, this is yung covenantal responsibility are for parents, not for children. Okay? Hindi rin masamang makinig sa anak, lalo pat ito ay mga spiritual na anak. Okay? Kaya mga nanay na mga nahuling na save kasi sa mga anak, kinakailangan mo mag-double time to grow. You have to focus.
Kasi nga, lalo na ngayon, naiintindihan mo, may covenant responsibility pala ako. So, kailangan kong gawin ang best ko para may ministry kasi ako sa bahay ko eh. Kasi ang basihan, hindi yung sa dami ng nalalaman ng anak. Kung hindi sa espiritualidad ng magulang. Yun yung pinag-aaralan natin ngayong umaga. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, there must be the personal transformation. Dahil magiging intentional ka sa discipleship mo sa kanila and magiging holistic ka sa approach pagdating sa teaching. So hahabol tayo. Talagang pagtitibayin mo yung paglagong spiritual. And sa mga anak naman na narito ngayon, mga kapatid, hindi naman dahil mas nauna kayo naligtas sa magulang ninyo, ang ibig sabihin, mas spiritual na kayo sa kanila. Well, in some sense, pwedeng mangyari yon. Pero hindi palagi. Okay, naririnig ba ako? Okay, kasi ang pamantayan ng espiritualidad ay hindi yung dami ng nalalaman. Kung hindi, yung buhay na nalalapit ng kagaya ni Jesucristo. Okay? Yun yung basis ng spirituality. Hindi yung knowledgeable ka, marami kang alam sa Bible. Now let me give you this example. Nung nabubuhay pa to, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Yung sa dating daan, ano pangalan nun? Brother Eli. Si Brother Eli, Raise the Roof. Sabi niya sa social media, ang dami niya nang alam tungkol sa Bible. Kulang na nga yung Bible sa kanya para unawain. Pero tingin niyo, spiritual ba siya na tao? See, that's the difference. Si Kibuloy, memorize niya yung Bible. Sabi niya, ako nagsulat niyan. Sabi niya, kaya alam ko lahat yan. No. Spiritual kaya siya? And some of you, lalo na yung mga nanay, may mga anak na professionals na, mga college level, tapos yung nanay hindi nakatapos ng college. Kasi hindi nakatapos, hindi natin alam kung ano yung istorya ng buhay, di ba? So, would that mean na isusuko na natin yung ating covenant responsibility sa kanila dahil mas matalino sila sa atin, mas marami silang alam? No. Well, kung matatalino yung mga anak natin, praise the Lord. That's a blessing. Amen? Pero hindi rin yung sukatan ng spiritualidad. But if your children surrendered to your authority, honored you as a parents, that's the sign of spirituality. So what I mean is that parents, they will listen to you. Kung sila ang naunang na-convert, sila ang naunang naging spiritual na tao, makikinig sila sa'yo. Because the fruit of spirituality is humility. Kaya huwag tayong matakot. Minsan na-intimidate tayo sa mga anak natin eh. Teacher na yan, di na yan makikinig sa akin. Doktor na yan, di na yan makikinig sa akin. Engineer na yan, di na yan makikinig sa akin. Naalala ko tuloy yung statement ni Sister Cecil doon sa chat box. Ano? Hindi uubra sa akin yan, sabi ni Sister. Hindi uubra sa akin yung ganyan. Di yan pwedeng suwail. Makikinig sa akin yan. Palalakihin ko ng maayos yan. Well, that's the principle. So parents, grow. Grow in the knowledge of the Lord. Internalize the word. Digest the word. Disciple them. Makikinig sa inyo yan kasi magulang kayo. Okay?
Unless talagang hindi tayo mabuting magulang. Kaya kahit ano gawin natin, hindi talaga makikinig yung anak natin sa atin. Okay. Nasagot ba yung tanong, kapatid? O lalo lang naguluhan? Okay naman po, Pastor. Nasagot naman po. Very good. Parang hindi ka satisfied. But anyway, you have to grow. Parents is parents. That is your, hanggat nabubuhay ka, tanda mo, ikaw ay magulang nila at sila ay mananatiling anak, kaya makikinig sila sa iyo. So, equip yourself, grow, no? Planuhin mo na lumago sa Panginoon. Do your ministry inside your home. Whether they like it or not, you are the authority inside your home. Teach them the word of God.